Mainit ang gabi, umaalingaw-ngaw ang tugtugan sa private beach resort ng pamilya Vasquez. Mamahaling ilaw ang nakikislapan. Mga sasakyan ay pawang luxury. At ang mga bisita, pawang anak mayaman. Si Dave Vasquez, 25 anyos, anak ng kasalukuyang gobernador ng Lalawigan, ay nakasandal sa pader ng bar area. Hawak ang baso ng whiskey, pogi, maputi, naka-half bate ng polo, at nasa likod ng pilyong ngiti. Posing, isa pa? Tanong ng bartender. Inaabot ang bote. Oo. Gusto ko matapang ngayon. Boring ang gabi eh. Sagot ni Dave, sabay inom. Habang umiikot ang tingin niya, napansin niya ang isang babaeng hindi pamilyar. Simple ang ayos, hindi tulad ng mga sosyal na babae sa paligid. Naka-white dress, loose lang at hindi revealing. Pero may dating. Tahimik, parang hindi sanay sa gulo ng crowd. Si Enya. Hindi niya kilala, hindi niya kasama, at siguradong hindi taga rito. Bagong muka. Bulong ni Dave sa sarili. May kakaiba sa dalaga. Parang hindi na mawari kung inosente o palaban. Oy Dave! Tawag ni Ken. Kaibigan niya mula pagkabata. Sabay tapik sa likod. Sinong tinitignan mo dyan? Oh, hindi mo kilala? Sabay turo ni Dave kay Enya. Di siya mukhang taga rito, no? Baka turista lang o baka plasuan ng isa sa mga kaklase mo sa Maynila. Ngumiti si Dave at umiling. Hindi siya turista. Tingnan mo yan. Hawak-hawak yung bag niya parang anytime aalis. Ala, gusto mo yan? Chi? Ano? Tumawa si Dave. Ako ba? Lumapit si Dave kay Enya. Hindi nagmadali. Sa bawat hakbang, dumadagdag ang tensyon. Si Enya, napansin ang papalapit ni Dave, kaya napatigil siya. Ay, bati ni Dave, palihim ang ngiti. First time mo rito? Tumango si Enya. Oo, hindi ko nga alam kung bakit ako pumayag na sumama rito. Hindi ko naman sila ka-close. So plus one ka. Parang ganun na nga. Napatitik si Enya kay Dave sabay bitaw ng mahinang tawa. Mukhang ikaw ang host ng party? Something like that. Sagot ni Dave. Ako si Dave. Enya. Enya? Ulit ni Dave. Maganda. Classic. Hindi tulad ng China o Princess na mga kabarkada ko. Masama ba yon? Ay, hindi. Pero ikaw, may dating kahit tahimik. Alam mo yon? Napailing si Enya. Smooth talker ka, no? Ngumisi si Dave sabay upo sa bakanting upuan sa tabi ni Enya. Hindi ba obvious? Obvious nga. Tugon ni Enya pero may halong ngiti. Gusto mo nang inumin? Alok ni Dave. Tubig lang. Sagot ni Enya. Tinitigan si Dave. Hindi ako sanay sa ganitong party. Wala sa comfort zone ko. Kaya pala. Sabay turo ni Dave sa bag na hawak-hawak ni Enya. Ready ka tumakbo anytime. Baka nga. Sagot ni Enya, nagbiro rin. Pag may gumulo sa akin, siguro tatakbo ko anytime. Hindi ako manggugulo, pangako yan. Seryosong sagot ni Dave. Napatingin si Enya, parang nagulat sa biglang pagseryoso. Ganun ba talaga pag anak ng gobernador? Marunong makisama? Alam mo yun? Tanong ni Dave, bahagyang nagtaas ng kilay. Sinabi ng kaibigan kong nagyaya sa akin, yan daw si Dave Vicente, anak ni Gob. Pogi, mayabang pero may charm. Huwag kang magpaloko. Sabi niya. Napangiti si Dave. Grabe naman ang reputasyon ko kahit saan umaabot. Siguro totoo kaya mabilis kumalat. Depende. Minsan kasi pinaniniwalaan agad kahit di naman totoo. Tahimik si Enya sandali, bago muling nagsalita. Bakit nga ba ganito ang party nyo? Puro ingay, alak, sayaw, walang kwentuhan, walang sense. Natawa si Dave. Nasanay lang. Ilang taon na akong ganito tuwing bakasyon. Alam mo yun?
Stress sa school, sunod-sunod na expectation. Ito na lang ang pahinga ko. Pahinga ba talaga o takas? Hindi nakasagot agad si Dave. Tiningnan niya si Enya ng mas matagal. Hindi siya sanay na binabalik sa kanya mga tanong. Mas lalo siyang na-curious. Baka pareho? Sagot ni Dave sa huli. Ikaw, bakit ka sumama kahit hindi mo comfort zone? Ewan ko. Gusto ko lang maranasan. At ngayon, anong nararamdaman mo? Na sana wala akong heels. Nagkatawanan silang dalawa. Doon medyo nabasag ang tensyon. Mula sa pagiging dayuhan, parang unti-unti nang nagiging parte si Enya ng gabi. Halika! Alok ni Dave. Lakad tayo sa tabing dagat, malayo sa ingay. Bit-bit ko yung tubig mo. Teka, sure ka ba? Lalayo ka sa party mo. Tanong ni Enya habang tumatayo. Mas gusto ko kung saan mas interesting ang usapan. Naglakad sila palayo sa crowd, patungo sa buhangin. Umihip ang malamig na hangin, at ang tunog ng alon ang pumalit sa tugtugan. Tahimik pero hindi awkward. Parang may tahimik na koneksyon. May girlfriend ka ba? Tanong ni Enya bigla. Wala. Sagot ni Dave. Ikaw? Wala rin. Bakit? Hindi ka type yung makipaglaro? Nagbago ang ekspresyon ni Dave. Parang tinamaan. Bakit? Sa tingin mo, naglalaro ako? Ewan. Yung ngiti mo kasi, parang sanay mang akit. Napahagalpak si Dave. Wow! Sinabihan na ako ng playboy. Smooth talker. Sanay mang akit. Pero, gusto ko yung honesty mo. Wala lang. Naobserbahan ko lang. Sagot ni Enya. Tahimik ulit. Seryoso ang tinginan. Pwede ba kitang halikan? Tanong ni Dave. Direkta. Nagulat si Enya. Hindi siya agad nakasagot. Anong sagot mo? Tanong ni Dave. Mahina ang tono. Depende. Kung ito ba yung halik mo to forget or to remember. Hindi sumagot si Dave ngunit ang sumunod, marahan niyang inilapit ang sarili at hinalikan si Enya. Dahan-dahan, parang sinasagot ang tanong sa pamamagitan ng kanyang labi. Ang isang halik lang dapat ay napunta sa isang silid kung saan doon sila nagpatuloy sa paghahalikan na dalawa. At hindi lang halikan kundi haplusan na din sa kung saan-saan. Si Enya ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang manipis na strap ng kanyang white dress ay bahagyang nakababa sa balikat. Malamig ang hangin mula sa aircon, pero mas malamig ang tensyong unti-unting lumalalim sa pagitan nila. Si Dave ay nakatayo sa harap niya. Suot pa rin ng polo pero bukas na ang mga botones. Nangingibabaw sa mukha niya ang seryosong ekspresyon. Malayo sa imahe niyang palangiti sa party. Sigurado ka? Pwede ba tayong huminto? Tanong ni Dave halos pabulong. Tumingala si Enya. Ang mga mata niya ay hindi tumatakas sa titig ni Dave. Kung ayoko, hindi ko hahayaan ang sarili kong pumasok sa kwartong to. Saglit na katahimikan, tila pareho silang huminga ng sabay. Dahan-dahang lumapit si Dave. Hinawakan niya ang pisngi ni Enya. Marahan, parang natatakot siyang masira ang sandali. Ngayon lang ako natakot. Bakit? Tanong ni Enya, mahina ang tinig. Kasi hindi ito katulad ng dati. Napangiti si Enya. Kaya bang bagal mo ngayon? Hindi bagay sa'yo? Ang sakit mo naman. Biro ni Dave pero halatang kinakabahan. Gusto ko lang maging totoo sa'yo. Tahimik muli. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Dave at si Enya hindi umatras. Sa halip siya pa ang pumikit. Nang maglapat ang kanilang mga labi, unay banayad lang, dahan-dahan. Pagkabitaw nila, si Dave ay tumitig-uli kay Enya. Kaya pa? Oo. Inalalayan ni Dave si Enya habang humiga ito sa kama at marahang pumatong sa kanya. Maingat ang bawat galaw. Ang mga labi nila ay muling nagtagpo. Mas mainit ngayon, pero hindi marahas. Ang kamay ni Dave ay dumaustos sa braso ni Enya. Pababa sa baywang. Huminto sandali. Sabihin mo lang kung
Dave, putol ni Enya habang nilalapit ang sarili. Walang sapilitan. Gusto ko rin to. Pero wag mo agad isagad ha, kasi virgin pa ako. Muling naghalikan. Mas matagal, mas malalim. Unti-unting gumapang ang init sa pagitan nila. Ang bawat halik, bawat haplos, may bahid ng kagustuhan at kaba. Ang tela ng dress ni Enya ay dahan-dahang umangat habang kinikilala ng mga palad ni Dave ang kanyang balat. Ang hininga ni Enya ay lumalalim habang lumalapit pa si Dave. Ang mga labi niya ngayon gumuguhit ng landas mula liig papaba sa balikat niya. Napakapit si Enya sa batok ni Dave. Hindi niya alam kung dahil ba sa kiliti o sa kaba. Pero ang puso niya ay kumakabog. Enya. Muli niyang tawag, halos habol ang hininga. Huh? Sabihin mo kung sobra na. Hindi pa. Sagot ni Enya, pabulong. Pero, dahan-dahan lang. Oo. Sagot ni Dave habang hinahalikan ulit ang kanyang pisngi, pababa sa jawline. Wala tayong kailangang madaliin. Tuluyan nang nahubad ang kanilang mga suot habang patuloy sa paghahalikan. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata, kapwa humihingal sila, kapwa nanginginig ang palad. At doon sa kwartong iyon, ay napuna ng kanilang mga daing at walang awa si Dave na inangkin si Enya. Lasing na talaga siya pero parang nawala lahat dahil sa init ni Enya sa kanyang loob. Kinabukasan, mainit na ang sikat ng araw nang magmulat ng mata si Dave. Namumugto ang kanyang mga mata, tila ba puyat at may hangover. Dumilat siya sa kisame ng isang kwarto na hindi niya agad namukaan. Bumaling siya sa kanan. Blanko ang mukha ni Dave nang makita ang babaeng mahimbing na natutulog sa tabi niya. Nakatulokbong ng kumot at bagya nakabaling ang mukha. Shit! Bulong ni Dave, agad na tumayo at lumapit sa mesa kung saan naroon ang kanyang polo at cellphone. Pagkakuha ng phone, sa kanya lang napagtanto ang oras. 9:42 a.m. Agad siyang nagbihis at hinilot ang sentido. Hawak-hawak ang kanyang ulo habang pilit inaalala ang nangyari kagabi. Ano bang nangyari? Bakit ako nandito? Muling bumaling ang tingin niya sa kama. Naroon pa rin si Enya, pero unti-unti nang nagigising. Nagunat ito at nang makita si Dave, agad nang ngumiti. Good morning. Masiglang bati ni Enya, sabay upo sa kama. Balot pa rin ng kumot ang kanyang katawan. Gusto mo ng kape? Gagawa ako. Tila hindi niya narinig. Nanatili si Dave sa pagkakatayo. Kunot ang noo. Sino ka nga ulit? Malamig na tanong ni Dave. Napangiti si Enya. Uy, seryoso ka? Huwag mo akong lokohin. Enya, kagabi ko lang dinadaing pangalan mo at di ba nga ang kulit mo kagabi? Ah, muling humawak sa sentido si Dave. Enya, anong ginawa natin kagabi? Napawi ang ngiti ni Enya. Teka, what do you mean? What do you mean anong ginawa natin kagabi? Tumayo si Enya, hawak-hawak pa rin ang kumot pero lumapit kay Dave. Dave, seryoso ka ba? You don't remember anything? Hindi ko nga maalala. Matalimang tono ng boses ni Dave. Bakit ba kasi ako nandito? Saan ba to? Napakunot noo si Enya. Dito, sa bilya nyo. Isa sa guest rooms. Dinala mo ako dito pagkatapos ng party. Ikaw ang nagyaya. Nagyaya? So gusto mong sabihin may nangyari sa atin? Obviously. Hindi ba halata? Pareho tayong walang suot. Nasa kama, magkatabi. Gagi. Mura ni Dave sabay talikod. Bakit ako sumama sa kagaya mo? Saglit na natahimik si Enya. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Ano sabi mo? Mariing tanong ni Enya. Wala. Ulitin mo nga. Kagaya ko? Anong ibig mong sabihin? Wala ko sinasabi. Dave! Sigaw ni Enya. Nawawala na ang pasensya. Huwag mo akong binabastos. Hindi kita nalapitan kagabi. Ikaw ang lumapit, ikaw ang nagaya, ikaw ang... Hindi niya natapos. Napakagat siya sa labi. Ramdam niya ang panginginig ng boses niya. Ngunit si Dave, seryoso pa rin.
Maldito ang dating. Ang iniisip ko lang, sana hindi ka umaasa. Umaasa? Natawa si Enya nagmapait. Hoy, Dave. Hindi ako uto-uto. Alam kong hindi ako prinsesa ng fairy tale para asahan na yayain mo ako mag-breakfast at saka ipagmalaki mo ako sa ama mong gobernador. Pero sana man lang, respeto. Bigyan mo ako ng respeto. Hindi sumagot si Dave. Nakatingin lang siya kay Enya. Napailing si Enya. Hindi ko alam kung nasaktan ako dahil wala kang maalala. O dahil ngayon, mukha akong chip sa paningin mo. Sino bang nagsabi sa'yo na may feelings ako? Isang gabi lang yon, miss. Isa lang yon sa mga gabi ko. Kung ganon, sana sinabi mo kagad para di ako nagpa-apekto. Sagot ni Enya. Nangingilid na ang luha. Sinabi ko naman, hindi mo lang pinakinggan. Wow! Ikaw na ang tama. Ako pa ang may kasalanan? Sarkastikong tugon ni Enya. Masyado kang magaling magsalita. Anak ng gobernador nga naman. Marunong ang akit pero sa huli, ikaw rin ang unang tatakbo. Sinasabi mo yan kasi umaasa ka na iba ako sa tingin mo. Hindi. Mariing sagot ni Enya. Ang totoo, umasa ako na may respeto ka kahit kaunti. Pero hindi pala. Isa ka lang rin sa mga lalaking marunong gumite pero walang paninindigan. Mariing sagot ni Enya. Nagkatitigan sila. Alam mo, kung akala mo'ng ikaw lang ang nagsasisi, nagkakamali ka. Dagdag ni Enya, mas tahimik na ang boses. Dahil kung alam ko lang na ganyan ang ugali mo sa umaga, sana kagabi pa lang umalis na ako. Tahimik si Dave. Hindi niya alam kung dapat ba siyang humingi ng tawad o manatiling matigas. Wala ka man lang bang sasabihin? Tanong ni Enya, halos pabulong, at nagsuot na si Enya ng mga damit. Sana hindi mo ito gawing issue. Kasi hindi ko to talaga maalala at kung gusto mo ng closure o assurance, wala akong may bibigay. Alam mo, Dave, sabay hakbang ni Enya papunta sa pintuan. Hindi ko kailangan ng assurance galing sa isang taong hindi marunong manintigan sa sarili niyang ginawa. Bago siya lumabas ng kwarto, huminto siya at lumingon muli kay Dave. Pero sana, kahit sandali, maalala mo kung gaano ka kabait kagabi. Dahil yung lalaking yon, mas totoo kaysa sa Dave na kaharap ko ngayon. Umalis si Enya. Maingat isinalpak ang pinto at iniwan siyang mag-isa sa kwarto. Naiwan si Dave na nakaupo sa kama, hawak ang noo at sa kabila ng kayabangang ipinakita niya. May kirot sa dibdib niyang hindi niya maipaliwanag. At sa kabila ng lahat, ramdam niya hindi lang isang gabi ang nawala sa alaala niya. May isang bagay siyang binitawan at baka hindi na niya muling makuha. Kasunod ng pagbagsak ng pinto, mabilis na naglakad si Enya sa hallway ng villa. Kita ang frustration sa muka. Nakakunot ang noo. Sa dami ng lalaking pwedeng maka-one night stand ko, doon pa ako sa may amnesia. Bulong ni Enya sa sarili. Bigla namang bumukas ang pinto sa likod niya. Lumabas si Dave. Nakapolo na at mukhang pinipilit magmukhang disente kahit halatang sabog pa rin ang utak. Enya! Tawag ni Dave. Lumingon si Enya na parang inaantok pero may planong pumatay. Hoy! Huwag mo akong tawagin na parang order mo ko sa drive-thru. Hindi ako Happy Meal, Dave. Pwede ba tayo mag-usap? So ngayon may naaalala ka na. Sabat ni Enya sabay ikot ng mata. Wow! Ang bilis ng memory recovery. Ayos! May tinake kang memory capsule o nagpray ka sa bato sa tabi ng banyo. Huminga ng malalim si Dave pero halatang nababatrip na rin. Gusto ko lang linawin yung nangyari. Linawin? O gusto mo lang i-justify na hindi mo ko maalala kasi sobrang busy mo sa pagiging pogi at privilege? Wala ako sinabing ganun. Exactly! Kasi wala kang sinasabi. Wala kang ginawa kundi tititigan ako na parang may utang akong milyon. Tapos ngayon, bigla mo gusto ng linaw, gusto mong i-rewind ng gabi? Okay. Sorry. Sorry na kung masama ang dating ko kanina. Masama? Hoy Dave, yung dating mo kanina kung i-rate ko, negative 100. Mas masahol pa sa service ng internet kapag brown out. Halos mapatawa si Dave pero pinigilan niya. Teka lang, pakinggan mo muna ako. Ano nga ulit ako sa'yo? Kagaya ko? Enya, tama na.
Uy, hindi pa to simula, no? Hindi mo ako mapapatahimik ng ganon. Para kasi Dora, nasa adventure pa lang ako. Natahimik si Dave sa sagot ni Enya. Napakamot na lang siya sa batok. Hindi alam kung maiinis o matatawa. Bakit ba kasi hindi na lang tayo maging sibil? Tanong niya, tila pagod na. Sibil? Ikaw muna maging tao bago ako maging sibil. Sagot ni Enya sabay tingin kay Dave mula ulo hanggang paa. Ang tangkad mo pa naman, pero yung respeto mo, hindi makataas ng 5 feet. Enya, Alam mo kung bakit nakakainis ka? Kasi akala ko cool ka. Akala ko yung mga ngiti mo genuine. Pero hindi pala. Puro pang campaign lang ng daddy mo. Good boy image for the masses. Pero sa personal, sus, wala kang paninindigan. kung iniisip mong ganun ako sa lahat, Hindi ko iniisip. Alam ko na. Ikaw na ang walking red flag. Pero okay lang. At least ngayon may experience na ako sa masamang desisyon. wow! So ako na ang masamang desisyon ngayon. Eh di ba nga wala kang maalala? Hindi na nakapagsalita si Dave. Tahimik siyang tumitig kay Enya na ngayon ay may matigas na tingin, pero halatang pinipigil ang pagtawa sa sariling banat. Napabuntong hininga na lang si Dave. Hindi ko akalaing ganyan ka magsalita. Aba, anong pakialam mo? Ang kulit mo, alam mo ba yun? Alam ko, pero what least ako, makulit lang. Ikaw, malamig, maldito, may pagkamanhid pa, triple threat. Sa wakas, hindi na napigilan ni Dave ang mapangiti kahit konti. Ngumiti ka pa talaga. Puna ni Enya. Ayan ka na naman sa ngiting akala mo lahat ng problema mawawala. Hindi ba effective? Hindi. Hindi ako tulad ng mga kapitbahay niyo sa politika na napapasunod sa ngiti mo. Tatawa na sana si Dave pero agad ding napalitan ng seryosong mukha niya. Tingnan mo. Hindi ko man maalala lahat pero hindi ako ganun kasama. May ugali lang ako. Aminado ako ron. Pero hindi kita ginamit. Talaga lang. Taas kilay ni Enya. Kasi kung di mo ko ginamit, bakit pakiramdam ko ako yung part ng experiment mo kagabi? Huminga ng malalim si Dave. Hindi ko kayang talunin ng bibig mo. Ah, kaya mo lang pala ako talunin sa kama, no? Biro ni Enya sabay ngisi. Relax ka lang, Dave. Hindi kita sinusumpa. Pero kung sakaling maalala mo ang lahat, sana maalala mo rin kung paano mo ako pinatigil sa pagdaldal kagabi gamit yung mga halik mo. Nag-init ang tenga ni Dave. Ano, wala ka pa rin maalala? Sabay kindat ni Enya. Try mo Google, baka may recorded version. At umalis na si Enya, tanghaling tapat, tahimik ang paligid na barong-barong sa dulo ng barangay Baligaya, kung saan lumaki si Enya. Matapos ang nangyari sa villa, nagdesisyon siyang umuwi agad sa kanila, dala ang hangover ng hindi alak, kundi ng hiya, inis, at kaunting kilig na ayaw niyang aminin. Pagkapasok pa lang sa bahay, sinalubog na si Enya ng amoy ng nilulutong ginisang munggo ni Aling Coring, ang kanyang masayahing ina. Enya! Anak, nandyan ka na pala! Sigaw ni Aling Coring mula sa kusina habang hawak ang sandok. Ang aga mo naman, akala ko doon ka na matutulog sa... Ay, Diyos ko! Ba't ganyan ang itsura mo? Nakatayo lang si Enya sa pintuan. Naka-jacket kahit mainit at may salamin pang itim. Ma, bungad ni Enya sabay bitaw ng malalim na buntong hininga. Baka mabaliw ka sa ikukwento ko. Ay nako anak, wag mo na akong bitbitin dyan. Sabay upo ni Aling Coring sa plastic chair. Sabay abot ng pitchel ng tubig. Umupo ka na at magkwento ka na. Gusto ko yung chismis na mainit pa sa munggo ko. Napailing si Enya pero hindi napigilang tumawa. Umupo siya sa tapat ng ina, tinanggal ang salamin. Ma, may nangyari kagabi? Anak, baka mabuntis ka. Hasta teka, wala ka pang sinasabi pero buntis agad iniisip ko. Ay, ano ba yan? Sabay tawa ni Aling Coring. Ano ba kasing nangyari? Nakahanap ka na ba ng forever or for now lang? Ma! Sigaw ni Enya na mumulampas ngi. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, anak siya ng gobernador. Tila naputol ang pag-inom ni Aling Coring. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baso. Anong sabi mo, anak? Nakangiting tanong ng ginang pero kitang-kita ang excitement sa kilay.
Anak siya ni Gob Vasquez. Si Dave. Saglit na katahimikan ng namayani. Yung pogi. Yung anak ng gobernador na maganda ang katawan. Tanong ni Aling Kuring habang kunwaring pinapamaypay ang sarili gamit ang takip ng kaldero. Yun nga. At? Nakangising tanong ng ginang. May nangyari? Ma! Sigaw ulit ni Enya. Pero hindi na niya kinaya. Tumawa rin siya. Oo na, sige na. May nangyari. Pero hindi ko sinasadya. Hindi ko rin alam kung bakit ako pumayag. Naakit ako. Siguro dahil sa ngiti niya tapos switch siya kagabi. Sobrang bait. Ay, nako. Sabay buntong hininga ni Aling Koring. Yan na nga ba sinasabi ko, anak? Ngiti pa lang yung mga lalaking yan natutunaw na kayong parang yelo sa ilalim ng araw. Naku kayo talaga. Pero ma, eto pa. Kinaumagahan wala siyang maalala. As in, para kaming strangers. Parang hindi kami magkakilala. Napatawa ng malakas si Aling Koring. Halos matapon ang baso ng tubig. Ay, anak, Diyos ko. Nakipag one night stand ka sa lalaking may temporary amnesia. Ma, hindi ka talaga nakikiramay ano? Pasensya ka na, Enya, pero ang juicy kasi. Napapahawak na sa tiyan si Aling Koring sa kakatawa. Ikaw talaga, anak. Ang ganda ng buhay mo. Yung iba, nakakakilig ang kwento ng love story. Ikaw. Ay, never mind. Ma, seryoso ko. Sinigawan ko pa nga siya eh. Ani Enya, kunot noo pero tawang-tawa rin. Ganyan dapat gaw, anak. Tapos sinabihan mo pa siya ng iconic line. Anong line? Hindi ako ganitong babae, Dave. Sabay acting ni Aling Koring. O kaya, sinira mo ang pagkatao ko. Grabe ka talaga, ma. Hagikik ni Enya habang humahampas sa mesa. Wala, hindi ko nasabi yun pero sinabi ko na ang taas niya. Pero yung respeto niya, di umabot ng 5 feet. Boom! Sinupalpal mo? Proud ako sa'yo. Sabay high five ni Aling Koring. Pero anak, seryoso, may feelings ka ba? Natigilan si Enya. Saglit siyang natahimik. Ewan, hindi ko alam. Kasi ang weird, ma. Galit ako, oo, pero may parte sa akin na curious pa rin. Na baka hindi lang talaga niya maalala, na baka kahit papano may sinabi siyang totoo kagabi. Anak? Sabi ni Aling Koring habang inaabot ang kamay ni Enya. Huwag ka magpakamaritir sa tao may selective memory. Pero kung babalik siya at makita mong totoo siya sa'yo, di mo kailangang takbuhan. Pero kung hindi, aba, i-chismis mo na lang siya sa kapitbahay nating si Aling Pilar. Promise? Tanong ni Enya. Nakatawa. Promise. Tapos bibigyan pa kita ng soft drinks habang kinukwento mo. Libre pa chichirya. Tumawa ng tumawa ang mag-ina. Sa gitna ng lahat ng kalituhan, isa lang ang sigurado. Kung may isang taong hindi kailanman iiwan si Enya, ito ang nanay niyang si Aling Koring. At sa puso ni Enya, kahit pa magulo ang sitwasyon, kahit pa hindi niya alam kung ano ang patutunguhan, masarap pa ring umuwi sa bahay kung saan pwede kang matawa sa sarili mong pagkakamali. Ilang buwan na ang lumipas mula nang iwan ni Enya ang villa, kasunod ng isang gabing puno ng alaala, kilig, at galit. Sa mga araw na lumipas, pilit niyang kinalimutan si Dave. Hanggang sa isang araw, habang siya'y nasa health center para magpatingin, mariin ang tibok ng puso niyang unti-unting sinasakal ng katotohanang hindi niya kayang itanggi. Positive, buntes siya. At ang ama, walang iba kundi si Dave. Hindi na siya umiyak, hindi rin siya nagtatalon sa tuwa. Tahimik lang siya, hawak ang ultrasound. Makalipas ang 2 linggo, nasa tapat na si Enya ng isang engranding mansyon. Pamilyar ang mga gate, pamilyar ang garden, at mas lalong pamilyar ang tensyon sa dibdib niya habang hinihintay buksan ng gwardya ang malaking bakal na pinto. Sinong hanap mo, iha? Si Dave po, sagot ni Enya diretso ang tingin. Sabihin mo si Enya, galing siya sa nakaraan. Nagkatinginan ng mga tauhan. Isa sa kanilang pumasok at ilang minuto lang bumalik ito. Papasukin ka raw, ma'am. Sa loob ng mansyon, nakasandal si Dave sa sopa. Magulo ang buhok, suot ng casual shirt, at may hawak na tasa ng kape. At pagkakita pa lang kay Enya,
ay agad siyang napatayo. Anong ginagawa mo rito? Malamig ang tono ni Dave. Nanlilisik ang mga mata. At anong ibig sabihin yan? Sabay turo sa tiyan ni Enya na kahit maliit pa, ay halatang nagdadala ng buhay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Dave. Buntis ako. At ikaw ang ama. Tumawa si Dave, mapait, pilit. Seryoso ka ba? Ilang buwan na lumipas. Tapos ngayon nalapit at sasabihin, akin yan. At saka akala ko hindi na dapat tayo magkita. Wala akong ibang naging katali kundi ikaw lamang. Kaya alam kong anak mo to. Bakit ka pa bumalik? Para maningil? Napaatras si Enya. Hindi ako humihingi ng pera, Dave. Eh no, gusto mong panagutan ko to? Hindi nga ako sigurado kung ako ang ama. Para siyang tinadyakan sa dibdib, pero hindi siya nagpakita ng luha. Tumindig si Enya, kahit gusto na niyang umiyak. Akala ko galit ka na dahil nagdesisyon akong umalis. Pero hindi pala. Ganyan ka talaga? Malupit. Walang tiwala. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ko trabaho panindigan ang bawat babaeng dumating sa buhay ko na may sinasabing. Biglang bumukas ang pinto. Isang boses ang nagpasabog ng tensyon sa silid. Dave Vasquez! Parehong napatigil sina Dave at Enya. Dumating ang gobernador. Matikas, matangkad, may otoridad ang presensya. Agad na patingin kay Enya. Ano itong narinig ko? Babae raw na buntis ang pumunta rito. Tanong ng gobernador, pero hindi galit ang boses. Tila, interesado pa. Napatingin si Enya. Nagayos ng sarili at mahigpit na hinawakan ng strap ng kanyang bag. Po, ako po si Enya. Humihingi po ako ng dispensa kung dumating akong biglaan pero Buntis ka raw. sabat ng gobernador, sabay lapit. Tiningnan niya si Enya mula ulo hanggang paa. Hindi na may pagdududa, kundi parang sinusuri kung may bantang dala. Opo, kay Dave po. Tahimik si Dave, nakayuko. Tumawa bigla ang gobernador. Isang malalim, masiglang tawa. Babae ka nga. At kung may paninindigan, hindi ka nagtatago. Sabi ng gobernador. At ikaw, Dave, ano ginagawa mo? Bakit mo to sinisigawan? Sabat ni Dave, pero pinutol siya agad. Wala kang karapatang sigawan ng babae yan, lalo pat dala niya magiging apo ko. Nagkatinginan sina Enya at Dave. Si Dave, hindi makapaniwala. Si Enya, hindi alam kung matutuwa o lalayo agad. Gob, hindi ko naman po hinahabol si Dave. Gusto ko lang po malaman kung may dapat ba akong ikatakot. Wala akong ibang hinihingi kundi katahimikan. Anong pangalan mo, Iha? Enya po, Magalang ka. Matapang at mukhang mas responsable pa kaysa sa anak ko. sabay tingin kay Dave na napahiya. Tara, pumasok ka. Sa bahay ng mga Vasquez, hindi pinapalayas ang ina na magiging apo ko. Po, Dito ka na muna, ipagluluto kita. May kukunin akong doktor at may yaya ka. Hindi mo na kailangan problema pa. pero Gob, Wala ng pero, apo ko yan. At gusto ko siguraduhin magiging maayos ang kalagayan mo. hindi ba kayo galit sa akin? Mahina niyang tanong. Galit, sa'yo. Ang dapat kong kagalitan ay ang anak kong walang bodo. Sabay tingin muli kay Dave. At ikaw, kung hindi mo kayang panindigan, kami ang gagawa ng tama. Hindi makapagsalita si Dave. Nakayuko siya, parang batang pinagalitan. Hindi na rin nakapigil si Enya. Napaluha siya, hindi sa lungkot kundi sa gulat. Hindi niya inasahan ng ganitong pagtanggap, lalo na mula sa isang gobernador. Maraming salamat po. Pabulog niyang sabi, halos hindi makapaniwala. Lumapit ang gobernador at tinapik si Enya sa balikat. Gayon, ikaw muna ang iisipin natin. Ang bata, ang kalusugan mo. Si Dave, hayaan mo muna. Kapag natuto siya mag-isip, saka siya makakausap. Masarap po ba dito ang pagkain? Biro ni Enya, pinahid ang luha. Nako, anak, may chef kami. Makakalimutan mo si Dave sa sarap ng sinigang. Napatawa si Enya at pumunta sa kusina kasama ang gobernador. Sa kabilang sulok ng silid, nanatiling tahimik si Dave. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng pwedeng mangyari.
Ito ang hindi niya inaasahan. Ang babaeng isang gabi niya lang nakasama. Ngayon, bahagi na ng buhay nila. At ang mas nakakabigla, gusto siya ng ama niya. Mas gusto pa yata kaysa sa kanya. Sa halip na pagmaliitin si Enya, tinanggap siya. Minahalagad at siya, si Dave, ang naiwan, ang nakatulala. Lumipas sa mga araw tuluyan ng nanirahan si Enya sa mansyon ng mga Vasquez. Napakamasayahin nito kaya tuwang-tuwa sa kanyang lahat. Maliwalas ang beranda ng malaking mansyon. Humahaplos ang hangin sa mukha ni Enya habang nakaupo siya. Sa isang malambot na upuang ratan, nasa tapat niya si gobernador. Nakasuot ng simpleng polo at shorts at may hawak na tasa ng mainit na tsaa. Kakaibang atmosfera sa mansyon ng mga Vasquez ngayong hapon. Walang tensyon, walang sigawan. Sa halip, tawa nangingibabaw at karamihan ay galing kay Enya. Kasi po, Governor, bungad ni Enya habang abala sa pagbabalat ng manggang hilaw. Nung una ko po siyang nakita, akala ko ang bait-bait. Ang ngiti po niya parang pang-commercial ng toothpaste. Abay, hindi ko alam na yung ngiting yun pala yung may kasamang amnesia package. Sa umaga, hindi na niya ako kilala. Humagalpak ng tawa ang gobernador. Diyos ko, Enya. Ngayon lang may nagsalita ng ganyan tungkol sa anak ko. At natutuwa pa ako. Opo, kasi po kung ibang babae yun, baka nagwala na. O umiyak-iyak sa harap niya. Pero ako, sinigawan ko po siya. Sa hallway pa talaga. Sabi ko, bakit? Selective memory ka ba, Dave? Sabay tawa ulit ni Enya habang humahampas sa hita niya. Napapailing ang gobernador habang natatawa. Ang kulit mo, iha. At ang tapang mo. Yan ang gusto ko sa'yo. Kasi po, Gob, hindi pwedeng laging tayo ang tumatanggap ng sorry na hindi totoo. Hindi po ako artista na basta na lang tinakbuhan sa eksena. Tama ka yan. Sagot ng gobernador habang humihigop ng tsaa. At saka, ikaw lang at ang babaeng nakita kong hindi na starstruck sa anak ko. Halos lahat ng babaeng nakapaligid dyan para bang nahulog agad sa bitag ng pogi niyang mukha. Kasi po, Gob, hindi ako pa ng mayabang. Tsaka sa totoo lang po, mas gwapo pa kayo sa anak nyo nung kabataan nyo. Nagulat si gobernador bago natawa ng malakas. Naku, Enya, ang balera mo. Huwag mong sabihin yan, baka marinig ka ng anak ko at tuluyan na kayong magkaaway. Okay lang po, basta po, kayo kampi sa akin, panalo na ako. Sabay kindat ni Enya. Ay nako, iha. Kung ako lang masusunod, sana ikaw na lang talaga mapapangasawa ng anak ko. Matalino ka. Masayahin. Hindi maarte at higit sa lahat may prinsipyo. Napangiti si Enya, pero hindi niya may tago ang kaunting kaba. Gob, baka po nagkakamali lang kayo sa tingin niyo sa akin. Umiling ang gobernador. Hindi ako basta nadadala sa first impression. Pero sa'yo, iba ang dating mo, Enya. Simula pa lang nung tumayo ka sa harap namin, kitang-kita ko na kung gaano ka kalakas. Tahimik si Enya ng ilang segundo bago muling natawa. Gob, naalala ko tuloy nung araw na sinabi ko sa kanya na buntis ako. Ang una niyang reaksyon, para siyang nalaglag sa bangin. Halos gusto ata akong pa-DNA agad. Grabe talaga yung si Dave. Parang hindi ko pinalaki ng maayos. Baka po kailangan ng reminder. Gamit po yung tsinelas. Ay nako, kung hindi lang gobernador ang posisyon ko, baka matagal ko na siyang pinukpok ng kutsara. Sabay tawa muli ni gobernador. Alam niyo po, kung hindi lang sa baby ko, malamang hindi ko talaga siya pupuntahan. Pero naisip ko, baka deserve ng anak ko na makilala ang pamilya ng ama niya. Lalo na po kayo, kasi kahit papano, gusto kong maramdaman niyang buo pa rin siya. Biglang natahimik ang gobernador, tumingin siya kay Enya, seryoso na. Enya, salamat. Kasi hindi mo kami tinalikuran. Salamat at hindi mo itinago ang apo ko sa akin. At higit sa lahat, salamat kasi kahit si Dave ay hindi karapat-dapat minsan, pinili mong bigyan siya ng pagkakataong maging ama. Napakagat labi si Enya. May bahagyang luha sa gilid ng mata niya, pero agad din niyang pinunasan. Gob, kayo po talaga ang dapat pasalamatan kung hindi niyo ako tinanggap. Baka kung saan-saan na ako napadpad. Pero dito, sa mansyon niyo, kahit hindi ako Vasquez,
Parang ramdam kong bahagi na ako. Lumapit ang gobernador at tinapik si Enya sa balikat. Hindi mo kailangan maging Vasquez para mapabilang sa amin, Enya. At sa saglit na katahimikan, muling bumalik ang saya nang biglang nag-ingay ang tiyan ni Enya. Ay, Gob! Pasensya na po. Gutom lang po yan. Ayan na. Tawagin ba si Yaya Lorna? Pakainin mo yung batang yan at dagdag ng manggat bagoong pili. Opo, at huwag pong kalimutan ng chicharon, Gob. Pampagana. At muli, umalingaw-ngaw sa beranda ang halakhakan. Ang dating hindi planadong pagdalaw ni Enya, ngayon ay tila naging simula ng isang masayang samahan sa loob ng isang bahay na hindi niya akalaing matatawag niyang tahanan. Kinabukasan, mainit ang araw, pero mas mainit ang tensyon sa loob ng garden ng mansyon. Umaga pa lang, nagpasama na si Enya kay Yaya Lorna para maglakad-lakad sa likod ng bahay. Hawak ang isang tray ng prutas. Suot niya ang simpleng maternity dress na kulay peach habang nakaba ang kanyang buhok. Sa unang tingin, parang wala lang siyang iniisip. Pero sa loob-loob niya, hindi niya akalaing makikita niya ulit si Dave ng ganito kabilis. Good morning. Malamig na bati ni Dave, may hawak na kape. Napalingon si Enya. Agad siyang ngumiti. Pero hindi yung tipong sweet na ngiti. Uy, buhay ka pa pala. Akala ko na-recheck ka na ng araw. Umirap si Dave. Ang aga-aga ang tapang mo agad. Ay, sorry. Hindi ko alam na sensitive ka pala sa sarcasm. Gusto mo ba ng banig at yakap? Pwede bang mag-usap tayo ng normal lang? Normal? So, normal. Katulad ng sweet kagabi. Tapos kinabukasan parang hindi mo ko kilala. Ah, wait. Wait. May tawag dun eh. Dave mode. Napailing si Dave. Hindi ko na ba mababawi sa'yo yun? Sa ngayon, hindi pa. Maybe in the year 3025, kapag na-verify na ng DNA test ang feelings mo. Natahimik si Dave. Tumingin siya sa tiyan ni Enya. Bahagya na itong nakaumbok pero halatang nagdadalang tao siya. Kamusta ka? Tanong ni Dave sa seryosong tono. Let's see. Buntis, inaantok tuwing hapon, kinakain ang anak mo ang kaluluwa ko sa suka. Pero okay lang. Kasi may priyaya, libreng bahay at chef na kayang magluto ng sinigang na mas masarap pa sa paglalandi mo. Napakorap si Dave. Wow, Enya. Kaya mo talagang gawing joke yung buong buhay mo? Hindi joke to. Survival to. At saka, hindi ko naman ginustong bumalik sa buhay mo, di ba? Kung may choice lang ako, edi sana hindi ikaw ang tatay. Napakuyom ng kamao si Dave. Kung iniisip mong wala akong pakialam, nagkakamali ka. Ah, talaga? Kasi nung sinabi kong buntis ako, parang ang una mong iniisip kung kanino yung bata. Hindi kung kamusta ako. Hindi kung safe ba yung baby. Wala. Wala kang pakialam kundi kung mapapahiya ka sa mundo mo. Teka lang. Huwag mo kong teka-teka, Dave. Hindi ako commercial. Hindi mo pwedeng i-pause, i-rewind, at i-fast forward. Tao ako, babaeng buntis na iniwan mong may tanong sa puso. Tahimik si Dave. Hindi niya alam kung saan isisingit ang sarili. Lahat ng sinasabi ni Enya, tagos sa kanya. Gusto ko lang namang maging part ng... Pahit ng buhay ng baby? Dave, hindi ka nga part ng utak mo minsan. Enya naman. Look, tumayo si Enya at humarap kay Dave, hawak ang tiyan. Ayokong kaawaan mo ko. Ayokong dahil lang sa konsensya kaya mo ko pinapansin. Gusto ko, kung babalik ka, buo ka. Hindi yung may duda ka pa. Hindi yung parang napipilitan lang. Hindi ako napipilitan. Mahinang sagot ni Dave. Hindi ko lang alam kung paano magsimula. Paano magsimula? Ngumiti si Enya pero matalim ang tingin. Simple lang. Aminin mo sa sarili mong ikaw ang tatay. Tanggapin mo na hindi mo kontrolado ang lahat. At higit sa lahat, magpakumbaba ka. Hindi ka Diyos, Dave. Napayuko si Dave. Hindi siya sanay masabihan ng ganito. Lalo na ng isang gaya ni Enya. Diretso, matapang, walang preno. Ang dami mong sinasabi. Pabulong na sabi ni Dave. Ay, gusto mo ng short version? Enya crossed her arms. Eto, huwag kang bobo next time. Nagtaas si Enya ng 2 kilay sabay talikod. Enya, Mahinang tawag ni Dave. sandali lang. Bakit? Hahawakan mo ang braso ko?
Sasabihin mong sorry? Ilang beses ko nang narinig yan. Hindi ako perfect. Hindi rin ako. Pero alam mo ang pinagkaiba natin? Kapag may pagkakamali ako, inaamin ko. Ikaw, gagawin mo lang pag nakaharap na ang tatay mo. Nagkatitigan sila. Ayaw mo ba akong bigyan ng chance? Tanong ni Dave sa wakas. Napaisip si Enya. Tumigil sa paglalakad. Bumaling muli sa kanya. Tahimik ang mukha pero may ngiti sa labi. Pwede naman. Sagot niya. Napangiti si Dave. Akala niya'y good sign na. Pero bago yon, dagdag ni Enya. Bumili ka muna ng patience, humility at pagka-gentleman pagka meron ka na. Usap tayo. Bago siya tuluyang umalis, lumingon ulit si Enya at nagsalita. At Dave, next time magpakabait ka. Sana hindi lang dahil pinagmamasdan ka ng tatay mo. Gawin mo yon kasi gusto mong maging ama. Hindi dahil gusto mong linisin ang pangalan mo. Pagkatapos ng huling linyang yon, tuluyang naglakad si Enya papasok ng mansyon. Iniwan si Dave sa likod ng garden. Tulala, tahimik pero sa wakas, unti-unting nabubuksan ng isip. Lumipas pa ang mga linggo, may pagkakataon na nagsusugit si Dave kay Enya dahil pagod siya sa trabaho. Mainit ang sikat ng araw sa hardin ng mansyon. Ang mga ibon ay masayang naglalakbay sa himpapawid pero sa loob ng bahay, may isang taong tila hindi masaya sa kanyang paligid. Si Dave, nakasalampak siya sa sopa sa sala. May hawak na tablet pero hindi talaga nagbabasa. Mula sa gilid ng mata niya, tanaw ang isang pamilyar na figura. Si Enya. Dave, sing-song ni Enya mula sa hallway, bitbit ang manggang hilaw at pag-uong. Alam mo bang nakita ko yung hardinero kanina? Sabi niya mas gwapo ka raw sa personal. Di ko sure. Baka malabo lang mata niya. Nagkunwaring hindi nakarinig si Dave, pero hindi nagbatalo si Enya. Tumabi pa talaga sa sopa, halos tikit na kay Dave. Inilapag ang plato ng mangga sa gitna nila, sabay kinurot ang tagliran ni Dave. Hoy, galit ka na naman? Hindi bagay sa'yo yung mukhang sinusumpa. Enya, Mahinang sabi ni Dave hindi tumitingin. pwede bang magpahinga ka muna? Maghanap ka ng kausap na willing. Napairap si Enya pero ngumiti pa rin. Kailangan mo ng kausap, hindi lang alam ng pride mo. Hindi kita kailangan ngayon. Oo nga, pero mukhang ako ang kailangan ng anak natin. At mukhang ikaw rin. Pero ayaw mong aminin. Napabuntong hininga si Dave. Alam mo ba kung bakit naiirita ako? Aba, bakit nga ba? Kasi gwapo ka masyado kaya binigyan ka ng stress? Biro ni Enya. Dahil ang ingay mo. Lagi ka na lang nandyan, palagi ka may sinasabi, para kang background music na hindi mo mapatay. Oy, at least ako yung tipo ng music na may lyrics. Ikaw, instrumental na walang tono pa. Enya, Sabay tayo ni Dave, halatang nainis na. tigilan mo na yung pakyut mo. Hindi lahat ng ginagawa mo nakakatawa. Napatingin si Enya kay Dave. Nagulat man pero hindi nagpatalo. Hindi ko naman ginagawa para tumawa ka. Ginagawa ko kasi, kasi pag tumahimik ako, baka masaktan lang ako lalo. Bahagyan na basag ang boses ni Enya. Napayoko siya at sa di inaasahang pagkakataon, pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Ano ba? Bulong ni Dave, kita sa mukha ang pagkalito pero wala siyang ginawa. I hate this. Bulong ni Enya, tinatakpan ang mukha. Nag-crave lang ako ng ginataang bilo-bilo tapos wala akong makain. Tapos ikaw, lagi kang galit. Lagi kang suplado. Kung gusto mo ng ginataang bilo-bilo, magpasabi ka sa kusina. Sabi ko na, hindi mo man lang tinanong kung okay ako. Kung masakit ba likod ko, kung gusto kong may kayakap kahit sandali lang. Hindi mo alam, Dave. Hindi mo alam kung gaano kahirap maging mag-isa sa pagbubuntis. Natahimik si Dave. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alam mo, Dave, tumayo si Enya, pinahid ng luha. Hindi ko hinihingi ang buong mundo mo. Ang gusto ko lang, kahit kapirasong atensyon, pero kahit yun, parang imposible. Tumalikod si Enya at iniwan ang manggang hilaw sa mesa. Pero bago pa siya makalakad palayo,
Bumukas ang pinto. Dumating si gobernador. Halatang kakarating lang mula sa meeting. Hawak pa ang folder. Ano na naman tong drama yung dalawa? Tanong ng gobernador, kunot ang noo. Wala po. Mabilis na sagot ni Dave. Hindi po wala. Singit ni Enya. May ngiti pero nangingilid pa rin ang luha. Nag-grab lang po ako ng ginataang bilo-bilo. Tapos sasabihin pa akong parang background music. Ang saya, di ba, Gob? Napatingin si gobernador kay Dave. Masama ang tingin. Anak, hindi ba sinabi ko na ayusin mo ang ugali mo? Buntis yang si Enya. Yung anak mo nasa loob ng tiyan niya. Wala kang karapatang bastusin na babaeng binigyan ka ng karangalan maging ama. Hindi ko naman binabastos pa. Depensa ni Dave. Eh, anong tawag mo ron? Hindi mo pinapakinggan, hindi mo iniintindi, hindi mo ba lang tinanong kung kumain na siya. Bayaw ko na nga ang gobernador pero mas marunong pa akong makinig sa buntis kaysa sa'yo. Tahimik si Dave. Napakamot sa batok. Hindi alam kung saan isusuksok ang sarili. Kung gusto mong ituring kang lalaki, matutong lumispeto. Kung gusto mong maging ama, matutong umintindi. Hindi yan palagi kang pader. Tahimik ang buong silid. Hanggang sa si Enya ay napangiti. Wow, Gob! Sabi ni Enya habang pinupunasan ang luha. Thank you po. Kung hindi niyo anak tong si Dave, baka tinapunan ko na siya ng manggang hilaw. Enya, Sigaw ni Dave pero hindi na seryoso. Oops, nagalit na naman. bakit ba kasi hindi ka na lang tumahimik minsan? Reklamo ni Dave. Sige, Dave. Magiging tahimik ako kapag ikaw ang nagluto ng ginataang bilo-bilo. Ah? Yan ang challenge ko. Kung gusto mo bumawi, magluto ka. Hindi yung puro work. Napatingin si gobernador kay Dave. Nakangiti na ngayon. Oh, narinig mo anak? Napatingin si Dave sa magama sa harap niya. Tila ba sa sobrang daldal, emosyon, at kakulitan ni Enya. Unti-unting nawawasak ang pader ng pride na itinatayo ni Dave mula pa noon. At si Enya, tumayo. Naglakad palayo. Pero bago tuluyang makalabas ng sala, lumingon ulit siya kay Dave. Dave, Ano na naman? pero binilatan lang ni Enya si Dave. Si Dave, naiwan, natigilan, napangiti kahit labag sa loob niya. Ang kulit talaga ng babaeng yun. Bulong ni Dave. Kinagabihan sa mansyon. Tahimik ang paligid. Maliban sa huni ng kuliklig at mahinang hampas ng hangin sa mga dahon. Sa garden veranda, may dalawang taong tila nag-aabang ng bituin. Pero sa totoo lang, nag-aabang ng tamang pagkakataon. Nasa labas si Enya, nakaupo sa duyan habang kumakain ng malamig na mangga na may asin. Suot niya ang oversized shirt. Nasa tiyan niya ang kamay. Minamasahe ito habang humihinga ng malalim. Tahimik ang gabi. Tahimik rin si Dave habang palapit. Bitbit niya ang isang tray na may malamig na gatas at brownies na siya mismo nagluto. Kinakabahan si Dave pero hindi niya pinahalata. Suot niya ang simpleng gray hoodie. Desente, malinis, at ngayon lang, seryoso. Pwede? Tanong ni Dave. Hindi siya tinapunan ni Enya ng tingin. Kinagat lang nito ang mangga, sabay bulong. Bakit? May bagyo? Napangiti si Dave. Pilit pero totoo. Umupo siya sa monoblock sa tabi ng duyan. Enya, Bungad ni Dave, dahan-dahan. pwede ba akong magsalita kahit wala ka munang rebat? Depende. May food ba? Meron, brownies. Sagot ni Dave sabay abot ng tray. Sinilip ni Enya ang brownies. Noted. Go, magsalita ka na. Huminga ng malalim si Dave. Gusto ko lang humingi ng tawad. Natigilan si Enya. Totoo to. Dagdag ni Dave. Sa lahat ng ginawa kong pagwawalang bahala, sorry. Sa mga panahong pinairal ko yung pride ko, sorry. Sa lahat ng sarcasm, init ng ulo at pagiging Dave. Sorry. Tahimik si Enya pero nakatingin na kay Dave. Hindi ko alam kung paano maging ama. Hindi ko rin alam kung paano ba maging maputing tao sa ganitong sitwasyon. Pero simula nang pumasok ka sa buhay namin, oh, pati ni Papa,
Parang binigyan mo kami ng bagong direksyon. Tinignan ni Dave si Enya sa mata. Hindi siya umiwas. Naulog na ako sa'yo, Enya. Hindi lang dahil sa anak natin, kundi dahil sa'yo. Sa tapang mo, sa bunganga mo, sa pagiging totoo mo. Gusto kong bumawi. Gusto ko subukan maging mabuting ama. At kung papayag ka, paliligaw ako. Kagat labi si Enya. Hindi siya sanay sa ganito lalo na kay Dave. Tahimik ng ilang segundo hanggang unti-unting ngumiti si Enya. Paghirapan mo ko. Duh. Napakurap si Dave. Oo? Di paghirapan mo. Akala mo ba porket anak ka ng gobernador may VIP pass ka sa puso ko? Medyo umasa ko. Oo. Wrong expectation. Kung gusto mong manligaw, kailangan may effort. Gusto ko may flowers, may pa-good morning text. At syempre, kailangan marunong ka ng magluto ng ginataang bilo-bilo. Deal. Gagawin ko lahat. Basta wag mo lang akong tatarayan. Depende. Sabay kindat ni Enya. Depende kung mapapawaw mo ko. Kung hindi, edi, babalik ka sa level 1. Anong level ako ngayon? Mga level -5? Napahalakak si Dave sabay tayo. Tumayo rin si Enya mula sa duyan. Pero bago siya tuluyang makapasok ng bahay, bumulong si Dave sa likod niya. Enya. Hmm? Pwedeng paisa? Nang ano? Ng ngiti mo. Paglakas lang ng loob. Haha, as if. Pero ngumiti si Enya. At oo, kinindatan niya ito bago siya tumalikod. At si Dave, nanatiling nakatayo, hawak ang tray ng brownies. At sa unang pagkakataon, parang may direksyon na ang buhay niya. Hindi dahil pinilit siyang managot, kundi dahil gusto niyang patunayan na sa kabila ng lahat, si Enya lang ang gusto niyang piliin. Nanligaw nga si Dave. Pinahirapan naman ni Enya pero walang pakialam si Dave. Ang peaceful naman ngayon, sabi ni Enya habang sinasawsaw ang tuyo sa suka. Walang nangaasar, walang umaalikid. Hay, sarap. Pero hindi pa man siya nakakakuha ng pangalawang subo. Lumagundong ang busina sa harap ng gate. Ay, Diyos ko po, Enya, anak ko. Sabay-sabay na palingon ng mga kasambahay. Yun na. Si Mama. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang gate at pumasok ang isang babae. Maaliwala sa mukha at sobrang energetic na babae. Bit-bit ang 3 bayong. Isa may prutas, isa may gulay, at yung isa, may kalderetang baboy. Excuse me po, nasaan ang anak kong buntis? Sigaw ng bagong dating habang lumilinga-linga sa paligid. Si Yaya Lorna, na agad lumapit ay bagyang nataranta. Ma'am, kayo po ba si Aling Goring? Di lang ako si Aling Goring, ako ang queen mother ng dalagang yan. Nasaan si Enya? Mama! Tawag ni Enya, tumayo mula sa upuan. Anak! Sabay lapit ni Aling Goring, diretso yakap kay Enya. Nako anak, ang laki-laki na ng tiyan mo. Parang watermelon. Pero ang ganda mo pa rin. Mana ka talaga sa akin. Napailing si Enya. Mama, huwag kang maingay. Baka marinig ka ng mga tao dito. Bakit? May sekreto ba tayo? Hello, hindi ako pumunta rito para maging demure. Pumunta ako dito para sikretuhin ligtas ang baby ko. Apo ko. Sa di kalayuan, sa may pintuan ng mensyon, nakatayo si Dave, nakangising naiilang. Sino yun? Tanong niya sa ama na kasabay niyang lumabas ng bahay. Ang nanay na magiging ina ng apo ko. Sagot ni Governor. At mukhang mas madaldal pa kaysa sa'yo. Nice. Bulong ni Dave halatang kinakabahan. Nang makita ni Aling Goring si Dave, agad itong lumapit. Ay, ikaw ba si Dave? Tanong ni Aling Goring habang palapit. Opo. Hindi pa nakakasagot si Dave nang hilahin siya ni Aling Goring sa braso at tinapik sa balikat. Ay, mas gwapo ka pala sa personal. Pero huwag kang magdidiwang masyado ha. Kahit gwapo ka, kung sasaktan mo ang anak ko, kaya kitang buhatin pabalik sa sinapupunan ng nanay mo. Natawa si Enya. Ma, grabe ka. Ano ba anak?
Ako lang may karapatang mang-asar sa tatay na magiging apo ko. Ma'am, aligoring. Sabat ni Dave halatang napapakamot sa batok. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang ko kay Enya. Hoy! Sabay taas kilay ni Aling Koring. Narinig mo yun, Enya? Nagsasorry daw. Pang-5 beses na yan. Sabay kindat ni Enya. Pero at least ngayon, may witnesses. Tumawa si Governor. Aligoring, mukhang magkasundo tayo. Governor, kung lahat ng lalaki kagaya nyo, mabait, matalino, may respeto, di sana may inspirasyon ako nung high school. Nagkatawanan ng lahat. Ilang saglit pa, magkatabi na sa mesa sina Dave at Enya, habang si Aling Koring ay masaya nagkukwento kay Gobernador tungkol sa kabataan niya. Pasensya ka na kay Dave ah, bulong ni Enya. Pero game si Aling Koring. Pag nakita kong ginagawa ka niyang masaya, bibigay ko ang paborito kong recipe ng kalderetang baka. Ngumiti si Dave. Challenge accepted po. Nagsimula na ang masayang banter sa pamilya. May chandelier na ikinumpara ni Aling Koring sa ngiti niya. Pareho namang hindi madaling makamit. Aniya, si Dave naman humarap kay Aling Koring na parang final boss. May alam ka bang iluto? Tanong ng ina ni Enya. Itlog po. Sagot ni Dave. Excuse lang yan. Sagot ni Aling Koring, kaya kinabukasan, siyang magluluto. Entrance exam, ika nga. Lumipas sa mga linggo at naging masaya ang mansyon. Umi-effort si Dave. Nagmamahalan silang dalawa. Sa isang formal dinner, todo preparasyon ng lahat. Siguraduhin niyong hindi maalat ang adobo. Utos ni Governor George. Samantalang si Aling Koring, abala rin. Magpalit ng damit, hindi yan dinner sa karinderya. Dumating na ang governor na may dalang wine. Tawagin niyo na lang akong George. Aniya. Hindi tawagin mo rin akong Koring. Sagot ng nanay ni Enya. Nagkatinginan si Dave at Enya. May chemistry. Bulong ni Dave. Baka magkain laban pa yan. Magkapatid pa tayo bigla. Sagot ni Enya. Habang kumakain, bumirit si Aling Koring. Noong bata pa si Enya, akala ko magiging madre yan. Tawa si Dave, sub-sub sa mesa si Enya. Para yan kay Governor George. Para alam niyang pinagdaanan ko. Salo-salo, kwentuhan, tawanan. Alam mo, George, natutuwa ako kasi hindi niyo tinrato ang anak ko na parang problema. Blessing nga siya. Sagot ni Governor. Napatingin si Enya, habang si Dave, tahimik lang, pero kita sa mata ang saya. Pagkatapos ng hapunan, kwentuhan sa garden. Si Governor may wine. Si Koring may chicharon. Heartburn ako rito. Biro ni George. Samahan ng wine sa syal. Balik ni Koring. Isinama pati kasambahay parang piyesta. 5 taon ang lumipas, kasal na sina Dave at Enya. Masaya ang pamilya, may 2 anak. Si Ellie na makulit at si Elio na baby pa. Mama! Sigaw ni Ellie. Ayaw ibigay yung laruan. Si Enya, busy rin. Hawak si Elio. Si Dave, chill lang. May orange juice. Uy, love. Inom ka muna. Alok niya. Lumapit si Ellie. Daddy, si Yaya. Sharing is caring, di ba? Sabi ni Dave. Gusto mo, proud ako sa'yo. Okay po. At nag-pinky promise sila. Sa kabilang side sina George at Corinne. Naglolokohan. Kundi lang ako gobernador noon, niligawan kita. Kundi lang ako ikinasal agad, baka pumayag ako. Nagpakita ng locket si Dave. Hindi proposal ulit to, pero pangako ko, araw-araw ipapaalala ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Naiyak si Enya. Dave. Oo na, cheesy ako. Pero pumasa na ako sa test mo, di ba? Sumobra ka na. Sagot ni Enya. Pero love, salamat kasi kahit paano ko pa sinimulan to, tinapas mo pa din sa pagmamahal. Pinaglaban mo ako, pinaglaban mo tayo. Kasi worth it ka.
At kahit ilang beses tayo mag-away, bumagsak, maligaw, ikaw pa rin ang gusto kong sabayang magising sa umaga. Sa'yo ko gustong ikwento lahat, kahit yung pangit. Pagpangit ba? Ako yun? Depende. Pero kahit pangit ang araw, ikaw ang pinakamagandang parte nito. Tahimik sila saglit. Humawak sa Dave sa kamay ni Enya. Dinala sa lobby. Hinalikan. Happy anniversary, love. Happy anniversary, asawa ko. At sa araw na yon, sa gitna ng hardin, ang pamilya na minsang nabuo sa isang hindi inaasahan ay ngayon isa ng buo, matibay, at masaya. At si Dave, ang anak ng gobernador na dating ayaw panagutan ng responsibilidad, ay ngayoy pinakamagiting na asawa at ama. Hindi dahil sa dugo o apelyido, kundi dahil sa pinili niyang magmahal ng tapat, araw-araw. Si Enya, ang babaeng minsang pinaglaruan ng tadhana, ay ngayon reyna ng kanyang sariling kaharian. Isang ina, asawa, at babaeng pinagpala, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa lakas ng loob niyang maniwala sa pangalawang pagkakataon. At sa mga sandaling yon, alam nilang hindi lang basta masaya ang buhay nila. Ito ay isang pangakong tinupad, isang pamilyang nabuo, isang pag-ibig na kahit saan pa magsimula, ay may karapatang maging panghabang buhay. Wakas!